Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Dalawang sama ng panahon ang ating binabantayan. Kabilang po dyan ang isang low pressure area sa may bahagi ng Bicol at isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So unahin natin yung update dito sa low pressure area. Kanina pong alas 4 ng madaling araw, huling namataan itong nasabing low pressure area. Sa layo po yan na 5 kilometers silangan ng Sorsogon. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, hindi naman na ito inaasahang lalakas, subalit magpapaulan ito sa may bahagi ng Bicol area at sa may Southern Luzon. Samantala, isang bagyo naman itong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility araw po yan ng Martes. Kanina ngang alas 4 ng umaga namataan itong tropical storm na may international name na Nepartak sa layo po yan na 1,995 kilometers. Silangan po yung bahagi ng Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour at bugsong nasa 80 kph. Kumakilos po ito sa may direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Ayon nga sa Pag-asa, posibleng hindi na ito maglandfall sa alinmang bahagi nitong ating bansa, pero inaasahan naman na magdadala ito ng mga pag-ulan. Samantala, ngayong araw naman ng Lunes, inaasahan pa rin natin itong patuloy na pag-epekto nitong Intertropical Convergence Zone, partikular po yan dito sa may Visayas at hanggang dito sa may Southern Luzon. Sa mga susunod na oras, paghandaan po ninyo itong mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po yan sa may bahagi. Itong Quezon, damay din dyan, itong Bicol region, ganyan din. Dito sa may bahagi nitong Mimaropa, ayon pa sa Pag-asa, ganyan din itong posibleng maranasan. Dito yan sa may buong Visayas hanggang dito sa may Caraga at pati na rin sa may Davao region. Bahagya hanggang sa maulap na panahon naman ang iiral dito sa atin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nitong ating bansa. Posible pa rin po ito mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, kaya naman huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. At sa punto pong ito, check naman natin itong magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa Baguio City. Kung kayo po ay magbalak magbakasyon dyan, inaasahan naman natin na hindi kayo bibiguin ng panahon. Fair weather condition po ang iiral simula bukas hanggang sa araw ng Miyerkules, pero pagpasok nitong Thursday, paghandaan po ninyo itong mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Ang ating pong temperatura, yan po ay between 16 hanggang sa 24 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Metro Manila, para sa mga estudyante, huwag pa rin kalilimutan na magdala ng payong dahil sa kabila nitong fair weather condition, inaasahan pa rin natin itong mga pag-ulan. Lalong-lalo na po yan sa araw ng Huwebes kung saan ang temperatura nasa pagitan po yan ng 24 hanggang sa 30 degrees Celsius. At eto, punta naman tayo sa Metro Cebu. Kung kayo ay may mga kamag-anak doon, abisuhan nyo na sila na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan within the next 3 days. Ang ating pong temperatura yan po ay between 24 hanggang sa 30 degrees Celsius. At check naman natin sa may bahagi nitong Metro Davao. Inaasahan naman natin itong generally fair weather condition. Ang ating temperatura yan po ay maglalaro sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius sa mga susunod na araw. At panghuli na lamang sa may bahagi nitong Zamboanga City, inaasahan natin itong maulang panahon simula po yan bukas hanggang sa araw nitong Miyerkules. Pagpasok naman itong araw ng Huwebes, inaasahan natin magpapakita na si Haring Araw at magbabalik na itong pangkalahatan na maaliwalas na panahon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonia. Magandang umaga at mag-ingat po kayo.